So hello, what's up mga ka-J-Vlog, and welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-unboxan natin finally itong inaabangan ko rin na in-order ko sa Shopee, which is a Poco C61. Maganda kaya to na budget smartphone yun ni Poco? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yung shoutout sa mga nakanood ng first impressions ko dito nga sa Poco C61. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, isa-unbox natin ito and re-review, game test. Kasi super duper affordable lang siya. At medyo bago yung ating ambience kasi mas inisip ko magandang outdoor kasi yung natural light, hindi yung ring light. So mas maganda yung lighting pag yung mismong araw yung ginagamit mong source of light. So medyo okay yan. Kaya nag-decide ako mag-outdoor naman ngayon. And yun, dumating na nga po ako C61 na in-order natin sa Shopee and nakuha ko to for as low as 2.9. Pero kung meron pa yung mga malulupit ang voucher, parang ang sagad neto is 2.827. Yung SRP neto is 3.599 or almost 3.6 na meron 3GB64. Pero yun nga, nakuha natin siya ng sale ng 2.9. So very affordable. Pero yun nga, tulad ng sinasabi ko sa inyo is minsan paswertehan lang yung voucher kaya makukuha nyo to ng mga iba't ibang pricing. Pero pag in-order nyo nga ito sa Shopee, matik yan, below SRP yan mga J-Vlog. Tapos, meron siyang mas mataas sa variant which is 4GB 128 na merong 4.599 or almost 4.6. Itong Poco C61. At sa kanyang presyo, napakamura. Good deal siya. Pero, ito ang tanong, kung yung specs niya ba ay babagay sa kanyang price. Na mamaya, alamin din natin yan of course. At kung interested din kayo sa Poco C61, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo na lang mga J-Vlog. At ito yung presyo niya sa Shopee. Ito yung link na ilalagay natin. Below SRP nga siya. Yung 3GB64 ay 3,249 or 3,250. Tapos kung may voucher pa kayo, makukuha nyo pa to ng mas mababa. Tapos yung 4GB 128 niya is 4,099. So mas mura nga siya pag bibili nyo online. Pero yun yung sinabi kong SRP, yun yung parang makukuha yung price when it comes sa mall. Kaya yun mga J-Vlog, tara, samahan nyo ngayon box itong Poco C61. Ito yung box ng Poco C61. Ayan, so Poco C61. Color white yung ating nakuha nga 3GB64 sa gilid with your favorite Google apps, Google is trademark of Google LLC. So yan, open na natin itong Poco C61. Ayan yung bubungad sa atin yung smartphone. Mamaya na to. Doon muna tayo sa mga content ng box. So, let's check. And yun nga, inopen ko na rin to upon receiving kasi nga, syempre, sa online natin to binili. Meron tayo ditong kasamang Type-C cable, of course, and a charger. So, yung charger niya, let's see kung ilang watts. So, 10 watts lang po yung charging brick na included dito sa Poco C61. And ayun lang mga J-Vlog, wala absent si Maring Jelly Case, absent si paring earphone. Yun lang yung included, yung smartphone mismo at charger lang. So konting-konti lang yung inclusions dito sa Poco C61 mga J-Vlog. At ito na yung smartphone, naka-plastic pa. So ito na, meron tayong mga specs dito sa kanyang screen protector. Meron tayong 6.71 inches, 90Hz screen refresh rate, refined and stylish design, a massive 5,000 mAh battery, 8 megapixel AI dual camera system, and a secure fingerprint scanner. So, alisin na natin to. And check na natin itong Poco C61 in color white. So, in 3, 2, 1. Okay. So, syempre, kung makapansin nyo, kamukha niya yung kamukha niya yung Xiaomi A3. Yun po yung very identical dito sa Poco C61. At yung color green pala na itong smartphone na to is leather feel design po yung color green na variant niya. So same din na circular camera module. At tingnan nyo, ito lang yung camera dyan. 8 megapixel, AI camera siya. Mayroon tayong flash. Napakalaki. Pero yan lang yung camera niya. So glossy siya. Plastic. Glittery type. Ayan, pag tinignan nyo malapitan, meron siyang glittery design. Sa right side, sa frame is matte finish siya na color white. So, very clean yung itsura nitong Poco C61. When it comes sa design naman and aesthetics, maganda naman siya, nagustuhan ko. And malaki yung form factor niya.
So sa right side, nandito yung ating power button and yung volume rocker. Sa taas naman, nandito yung 3.5mm headphone jack at nandito yung speaker grills niya. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman, ayan, medyo weird dahil nga nandito sa taas yung kanyang speaker grills. Nandito yung microphone and Type-C cable. At yun nga rin mga ka-J-Vlog, wala ring any included na screen protector itong Poco C61. So absent si Maring Jelly Case, wala po si paring earphone at wala pang screen protector. So open na natin si Poco C61. Lowbat ata, ayan. So Poco powered by Android. So ayan, setup ko muna, balikan ko kayo. Ayan, na-setup na natin itong si Poco C61. Medyo matagal yung setup process niya. So, dyan na natin na-feel yung medyo disappointing na chipset na itong smartphone na to. The MediaTek Helio G36. Ang tagal niya mag-setup compare sa mga ibang ganitong presyo rin na sobrang bilis naman ng setup nila. And ayan, tignan nyo, medyo sluggish yung ano natin. Ayan, no. So, chipset lang ang ano dito problem eh. Ewan ko, sana nilagyan nila to ng mas better chipset eh. Pero syempre tingnan natin, 64GB yung kinuha natin. Ayan tagal mag-open So, about phone muna tayo, check natin. Poco C61. Ayan, tagal Check natin yung storage. So, storage, 22% na agad yung nagamit niya. 64GB na yung kinuha natin. Ay, na agad yung nakain na storage sa system is 12GB. And 9Hz screen refresh rate pala to. So, hopefully, pag ginamit natin to, medyo umiba yung experience niya, di ba? Pero when it comes sa first try natin, siguro nagda-download lang kanina. Tingnan natin mamaya pag next time kung magda-download tayo ng mga apps, ganun pa rin yung performance niya. Kung ano kayo, solid gamer, definitely hindi para sa inyo to. For casual user lang to, yung mga pang oldies, ganyan, calls and text lang. So, pwede sa kanila to, lalo na 64GB, di ba? At lalo na, mura lang kasi to. Super affordable lang siya. I think yung sale price nito is 2,728. So, not bad din naman sa price niya. Pero yung presyo niya na SRP is 3,500. Pero not bad din naman. Chipset lang talagang problem. Pero iba naman, I know. Yung iba is hindi naman habol yung chipset. Ganyan-ganyan. Pero yun din kasi yung main na priority natin sa smartphone, yung chipset. Yung chipset, yung utak nito Doon nagdedepende yung bilis ng smartphone. Refresh rate, ayan, 90Hz natin. Overall, sa ibang specs naman netong si Poco C61, maganda naman, lalo na yung display and yung overall design form factor nitong smartphone. Si Poco C61 ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 8 megapixels at yung front camera niya is 5 megapixels. Yun naman, meron siyang 6.71 inches IPS LCD display na may resolution na HD+, 720 by 1650 pixels na merong support sa 9Hz screen refresh rate. So, OS naman out of the box, Android 14 siya with MIUI 14. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G36. Octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz and sa GPU, naka-Power VRG A320 siya. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 10-watt charging rate. So yun mga ka-J-Vlog, next gusto ko naman i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa bagong labas sa Poco C61 at kung sulit nga ba siya sa kanyang presyo. Ang unang-una dyan na i-remind ko sa inyo, to be honest, para siyang rebranded na Xiaomi A3. Ayan, kasi di ba si Poco and Xiaomi ay sister company yan, kaya expect nyo na. Ito mukha siyang Xiaomi A3, yun yung aking saloobin dyan. Pero yun, unang-una na first impression natin dito sa Xiaomi, ay sa Poco C61 rather, is the display. The display is good naman, malaki siya. 6.71 inches, support pang 9Hz screen refresh rate, at yung kanyang resolution is very acceptable naman sa kanyang price range na HD+ 720p. So ito yung nagustuhan ko dito is yung display niya.
So yun yung nagustuhan ko dito yung display niya. Number 2 na first impressions ko sa chipset. Sa chipset, medyo na-disappoint ako to be honest. Which is MediaTek Helio G36. I know mura siya, nandun na tayo. Pero kung makikita nyo kasi yung mga ibang brands, diba, na nag-o-offer din ng ganitong mga price range, medyo mas better chipset yung mga ini-include nila, which is Unisoc nga. For me, mas better sa akin kung ilalagay nyo yung Unisoc chipsets, lalo na sa mga ganitong price range. Kasi yun nga, hindi lang yung octa-core, hindi lang clock speed. Titignan nyo rin doon, of course, yung kanyang GPU. The GPU of the Unisoc chipset na mga Tiger series na budget is Mali G57, which is all goods yan na GPU for gaming, nakakapag-handle yan ng mga modern games. Dito sa case ni Poco C61, yes, mataas ang clock speed, 2.2 GHz, pero nakaka-disappoint ang GPU, which is PowerVR GE8320. So, yung GPU na yan is super, disappointing na yan na GPU ngayon 2024. Super outdated, super bagal na yan to be honest. And hopefully, hindi na nila ilagay yan sa mga bagong labas na smartphone. Kasi, alam nyo naman na yung mga bagong labas din na Android version, mas upgraded, mas advanced, na mas nire-require ng mga mas magagandang chipset. So, kung ilalagay nyo dito lumang chipset, tapos sa latest software ka ng Android, medyo babagal nga ang performance mo. Tulad dito sa Poco C61, na-experience ko na yan. Unang-una yung downloading speed niya mabagal. Yun yung una ko na-experience. Yung nag-download na ako agad dito ngayon while unboxing. Pero sa full review, i-share ko pa yung mga thoughts ko about dito sa Poco C61 when it comes sa performance and speed. Pero when it comes yan nga specs-wise, the MediaTek Helio G36, I think is a big no-no na yan ngayon 2024. Number 3 sa RAM at ROM. The RAM at ROM is reasonable. 3GB64 sa presyo na 3+, minsan 2+, is yan ang pinaka-basic minimum. Hopefully, wag na tayo makakita ng 2GB, 32GB, which is nakakita ko sa isang brand na itel A50C ata yun, kaya hindi ko na siya kinonsider i-review. Pero para malay nyo, ma-review pa rin natin yan. Iisipin ko pa. Pero kasi 32GB sa today's time is a big no-no na yan, even the 2GB of RAM. Kahit na mura yan, 2+, pero yung RAM at ROM is hindi na perfect ngayong taon, ay parang I think hindi na siya ganun ka-usable. Pwede yun siguro, calls and text, social media, manonood, pero pag mga certain apps, hindi na pwede ang 32 and 2GB RAM. Which is dito naman sa case ni Poco C61 is nilagay nila yung minimum na 3GB64, tapos yung mataas sa variant is 4GB 128. Sa kanyang presyo na 4.6 is bagay naman. Is yun nga, tulad nga sinabi ko sa inyo, kamukha niya yung Xiaomi A3. So, circular camera module, budget smartphone. Maganda yung design to be honest. Mukha naman siyang premium. Lalo na itong color white na to. Very attractive naman yung color niya. And yung color green nito is leather feel design. So, maganda naman yung design overall ng Poco C61. Tulad nga sinabi ko, maaalala nyo dito yung Xiaomi Redmi A3. Next is yung charging rate. Charging rate, 5K mAh battery is good. Pero the charging rate is, I think, kahit sa mura ngayon, hindi na perfect talagang 10 watts eh. Maglalagay ka ng malaking battery capacity, kung i-charge mo naman na napakatagal, tas Type-C, very useless yung mga features, diba? Siguro ma-accept ko kung 10-watt charger lang ang nilagay, which is okay kasi nasusolusyonan yan eh. Pero kung yung pinaka-maximum output lang ng smartphone is 10 watts, hindi na nasusolusyonan yan, kahit lagyan nyo yan or gamitan nyo ng mga fast charging rates, slow charging pa rin yan. So, which is, yun lang yung nakakalungkot dito sa part ko sa Poco C61 is a 10-watt charging rate. So, yung mga J-Vlog, yung mga first impressions ko dito sa bagong labas sa Poco C61, napakamura, lalo na ngayong magsisale ngayon Shopee, yan, payday, 10-10, baka makuha nyo pa to ng 2.7, 2.8, napakagandang deal na yan. Mare-recommend ko to sa mga consumers sa very, very light lang ang ginagawa sa smartphone. For example, ako, naisip kong bigay ito sa lola ko, yung mga ganyan, sa nanay ko. Yung mga hindi mga power hungry, yung parang basic lang ginagawa, social media, calls and text. Sa ganyang presyo is, for me, sa ganyang presyo na 2+, 2 to 3,000 pesos is okay naman na yan, mga J-Vlog. Yun nga lang, pag bibili kayo nito, expect nyo na medyo mabagal po ang chipset ng Poco C61. So yun, abangan nyo na lang yung full review and game test ko dito sa smartphone na to. At kung interested nga kayo mag-purchase ng Poco C61, ilalagay ko po yung link nito sa description box. I-check nyo.